Kung sino yung merong numbers, siya po ang magiging Senate President or Speaker of the House, no? So, ito po mga kaibigan, meron pong mga lumalabas or mga umuugong na mga balita na eto nga sina Albi, sina Toby, at saka si Duke, mga kaibigan, ay mukhang may mga ambisyon, no? Ito yung mga umuugo ngayon na mukhang may mga ambisyon para palitan si Speaker Martin Romualdez sa pagiging speaker. Etong sina Albi, Toby, Duke, mga kaibigan, ay tinatawag na mga silent backstabbers, no? Silent backstabbers di umano. Ayon sa isang post or sa isang article, mga kaibigan, na backstabber daw di umano ito si Albi, Toby, at saka si Duke Frasco. So, tingnan natin mamaya, mga kaibigan, ha? Hindi daw sila mapagkakatiwalaan pagdating sa pagdedepensa sa ating Pangulo, si PBBM, no? Ang sabi ng isang DDS, si Nicole Olivar, Speaker, buwaya. Wow! Kung sa pagiging buwaya lang naman, wala nang magiging mas buwaya pa sa inyong mga Duterte at sa inyong VP Sara Duterte, na kaya ngayon ay merong problema, no, sa impeachment ay dahil sa kanyang paggasta ng ganon-ganon na lang sa confidential funds, no, pera ng taong bayan. So, nagsalita. Sino ngayon ang merong problema pagdating sa mga kaperahan? Hindi yung inyong idolo, no, si Sara Duterte. So bumabalik sa inyo ang lahat ng mga sinasabi niyo na buwaya si speaker, bumabalik sa inyo kasi sa inyo merong ebidensya. Nagsusumigaw ang mga ebidensya sa inyo. Pero sa pinagbibintang niyo kay Speaker Martin Romualdez, wala ni isang ebidensya. Puro lang mga pagbibintang, puro lang mga paninira, pero ni isang ebidensya ay wala. Ni wala kayong maipakita kahit isang ebidensya. Samantalang sa inyong Sara Duterte at sa mga Duterte ay napakaraming ebidensya. Kaya nga ayaw pabuksan, no? Kaya nga galit na galit si Rodrigo Duterte nang sinabi na siya ay magpirma ng waiver. Ayaw niyang pabuksan dahil di umano ang joint accounts na yan nila ni Sara Duterte ay punong-puno di umano ng drug money. At hindi lang yan, yung kanilang mga nakulimbat for how many years galing sa mga confidential funds, di ba? So kung titingnan po natin, kayo po ang may problema. Hindi po si Speaker Martin. Si Speaker Martin Romualdez ay maganda po ang reputasyon, di ba? Maganda po ang kanyang reputation kahit na pilit na sinisiraan ng Vice Presidente. Pero nagsusumigaw ang katotohanan na maganda po ang reputasyon ni Speaker Martin Romualdez. Di ba? Yan po ang katotohanan. Ayan. Okay, so tuloy na po tayo mga kaibigan, no? Okay, kilalang kilala na kaalyado ni Sara Duterte ang mga Frasco, no? Mga Frasco, mga kaibigan. In fact, sinuportahan ni Duterte ang mga ito sa mga halalan at si Cristina Frasco ay naging spokesperson pa niya. So, ang loyalty nito ay na kay Sara. Yes po, mga kaibigan, no? So, delikado po talaga, no? Si PBBM. So, ayon dito sa isang balita, mga kaibigan, no? Sunstar. Sara Duterte Carpio denies Bacod Alliance supports Frasco. Yan. So, tingnan natin to, no? At the signing of the sisterhood agreement between Davao City Mayor Sara Duterte Carpio and Liloan Mayor Cristina Frasco, Duterte Carpio denied claim of a Durano-led Bacod party of having an alliance with Duterte Carpio's hugpong ng pagbabago. Wala may alliance ang Bacod ug ang hugpong ng pagbabago. Sabi po ni Sara Duterte. Recalling her own experience in the 2016 presidential elections, Duterte Carpio said that when she visited the 5th District of Cebu, only two groups welcomed her. One was former Liloan Mayor, now Cebu Ports Authority Commissioner Vincent Franco Duke Frasco with his wife, the incumbent Mayor Cristina Frasco, and the other being Duterte Carpio's aunt, Eleanor Duterte
of Danao City. So, kung makikita po natin dito mga kaibigan, napakatagal po na naging kaalyado ng mga Duterte itong mga Frasco, no? So, Duterte, Carpio thanked Mayor Frasco and Commissioner Frasco for welcoming her and for supporting the candidacy of President Rodrigo Duterte, no? So, yan po mga kaibigan, no? Matagal na po niyang kaalyado ang mga Frasco. So, ayon naman po dito mga kaibigan sa isang article ng Rappler, Sara Duterte names Cebu Town Mayor as spokesperson. So, nang naging vice-presidente po itong hindi pala vice-presidente, nung siya ay tumakbo no, sa pagiging vice president, nung tumatakbo pa lang itong si Sara as vice president, ay kinuha po niya na spokesperson itong si Cristina Frasco, mga kaibigan, no? Siya po ang naging spokesperson. Cristina Garcia Frasco, a lawyer, is a second-term mayor of Liloan. She is the daughter of Cebu Governor Gwendolyn Garcia and wife of Cebu 5th District Representative Duke Frasco. Cristina Garcia Frasco, mayor of Liloan Town in northern Cebu, and daughter of Cebu Governor Gwendolyn Garcia, will serve as spokesperson of Sara Duterte Garcia Frasco herself, confirmed in a Facebook post on July 17. Yan. So, mga kaibigan, nung naging spokesperson ni Sara Duterte, itong si Cristina Frasco. Daghang salamat, Mayor Inday Sara Duterte, sa imong pagsalig sa pagpili ka na ako. Isip spokesperson. Thank you, Mayor Sara Duterte. Nagpasalamat siya, no, na siya ay kinuha, no, na spokesperson. The announcement comes after Duterte, the current mayor of Davao City, met with Governor Garcia on July 9. Yan. So, yun mga kaibigan, makikita po natin na ito pong mga Frasco ay matagal na po na kaalyado, no, ni Sara Duterte. So, ito pong si Duke Frasco, mga kaibigan, just signed the impeachment versus Sara dahil natakot mawalan ng project ayon sa kanya. So mga kaibigan, si Duke Frasco ay nag-sign lang pala ng impeachment, no? Para ipa-impeach si Sara Duterte dahil natatakot siya na mawalan ng project. Oh, really? You know, Duke Frasco just signed the impeachment versus Sara dahil natakot mawalan ng project ayon sa kanya. No, mga kaibigan, so bakit ganon? Bakit matatakot siya na mawalan ng project kapag hindi siya magsasign sa impeachment, no, ni Sara Duterte? So, dito mga kaibigan, kita natin na kahit nakita niya na dapat talagang ma-impeach si Sara Duterte, ay ayaw niyang ipa-impeach si Sara Duterte. Ayaw niya ng accountability. So, ibig sabihin pala, mga kaibigan, nasaan ang paninindigan mo? Diba? Kasi kung ikaw ay isang public servant, dapat manindigan ka. Halimbawa sabihin, ay wala kang project. Kapag ayaw mo mag-sign, manindigan ka. Bakit ikaw ay tila natatakot, no? So, dito po sa sinasabi ni Duke Frasco, mukhang merong halong paninira. Dahil alam naman natin mga kaibigan na kahit yung mga hindi nag-sign sa impeachment ay tuloy-tuloy pa rin ang kanilang budget at tuloy-tuloy pa rin ang kanilang project. Diba? Yun mga kaibigan, no? So, gusto lang talagang manira. So, tingnan naman natin itong isang article. Ayan, impeachment versus Sara. Cebu Duke Frasco tells all. So, sabi po ni Duke Frasco, no? A week after signing the petition to impeach Vice President, Deputy Speaker, and Cebu 5th District Representative Duke Frasco has broken his silence. Frasco defended his decision to join the 240 lawmakers who voted to oust Vice President Sara Duterte last February 5. Otherwise, projects and programs intended for Cebu's 5th districts are at risk. The congressman said in a speech during a caravan of services in hometown in Liloan on Tuesday, February 11. Sabi niya, nisign ko sa impeachment tungod ninyo
tungod sa atong mga programa, proyekto, kalambuan. Di nako marisgo atong mga programa, mga proyekto sa lungsod, sa liluan, kung di kumukuyog sa kadaghan. Sabi niya, mga kaibigan. Pero kung titingnan natin, mga kaibigan, lahat naman ng mga kongresista ay talagang merong budget at merong project. Kahit yung mga hindi nag-sign ng impeachment. So, makikita natin dito, may halong kasinungalingan at may halong paninira. Diba? So, eto pa mga kaibigan, si Albi Benitez naman ay matagal nang pinupush ang sariling partido upang maging national party. So dahil billionaire si Albi, he can use his money para makapag-recruit ng madaming opisyal sa lokal at pag nangyari yan, maaari itong bumaliktad at kontrahin ang Pangulo. Naging member siya ng PDP from 2016 to 2024. Ang haba ng panahon na nasa partido siya ng mga Duterte. Hindi may itatanggi ang malalim na koneksyon niya sa mga ito. So mga kaibigan, PDP laban pala siya. Napakatagal pala niyang naging PDP laban itong si Albi Benitez. So alam na natin mga kaibigan, kapag nagkagipitan, babalik siya sa kanyang pinanggalingan, di ba? Ang PDP laban, no? So the Commission on Elections, COMELEC, is looking to resolve the accreditation of the kilusan ng nagkakaisang Pilipino, KNP, by early June. COMELEC Chairperson George Erwin Garcia said the new political party has to submit its memorandum within 5 days, after which the Commission and Bank will decide on its application for accreditation. Magagawa siya ng sarili niyang partido, no? The petition for accreditation was filed by Bacolod City Mayor Alfredo Abelarde Albi Benitez, who is also the party president. Mga kaibigan, meron siyang meron siyang ambisyon. May ambisyon siya, mga kaibigan. Sa bagay, wala naman masamang mag-ambisyon, di ba? Walang masamang mag-ambisyon. Lahat naman pwedeng magtatag ng kanyang partido, lahat naman pwedeng tumakbo kung ano gusto ng takbuhan. Wala namang masama dyan. Pero ang kinakontest natin dito sa ating vlog ay sino ba ang speaker na pwedeng makatulong ng buong puso sa ating Pangulo. Walang iba yan, mga kaibigan, kundi si Speaker Martin Romualdez. Kaya nga ang sinasabi natin sa ating vlog ay hindi siya dapat mapalitan, no, sa pagiging Speaker of the House. Ipagpatuloy lang, mga kaibigan, ang pagiging Speaker ni Speaker Martin Romualdez dahil siya lang ang talagang tunay na makakatulong at makakasuporta sa ating Pangulo. Yan ang katotohanan. At pinatunayan ito ng ating Speaker of the House, Martin Romualdez, for 3 years na kanya pong sinuportahan. Full support po siya sa ating Pangulo. Lahat po ng mga proyekto ng ating Pangulo at nagdadagdag pa siya ng mga proyekto, ng mga bagong mga proyekto na mga magaganda. At ang 20 pesos na bigas, hindi po iyan magtatagumpay without the support of Speaker Martin Romualdez. Dahil alam naman natin, mga kaibigan, no? The power of the purse ay nandyan sa House of the Representative. Ang House of the Representative po, si Speaker Martin Romualdez, ay full support sa proyekto, programa ng ating Pangulo na 20 pesos na bigas. At naglabas po siya ng budget para dyan. At patuloy po siyang maglalabas ng budget para sa 20 pesos na bigas until 2028, hanggang sa katapusan ng termino ng ating Pangulo. Kaya nga, mga kaibigan, sinasabi, no, na maganda na ang susunod na maging Pangulo ay kaalyado ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nang sa ganun ay tuloy-tuloy po ang mga proyekto at mga programa ng ating Pangulo, katulad po ng 20 pesos na bigas. Kung si Speaker Martin Romualdez po, mga kaibigan, ang magiging Pangulo sa 2028, tuloy-tuloy po ang 20 pesos na bigas. Kung si Sara Duterte o iba pa na magiging Pangulo sa 2028, huwag niya nang aasahan na magkakaroon tayo ng 20 pesos na bigas dahil wala po silang concern sa taong bayan. At sabi nga po ni Sara Duterte, hindi daw posible, napaka-imposible daw. Sabi ni Sara Duterte, napaka-imposible daw, mga kaibigan, na magkaroon ng 20 pesos na bigas. Ang sabi pa niya, nagtanong daw siya doon sa kanyang mga kakilala na talagang nasa business ng bigas. Ang sabi daw ay
Imposible yan. At sabi ni Sara, kinutya niya ang Pangulo. Ang Pangulo daw ay nagsisinungaling at nangbudol. Ngayon mga kaibigan, nung nagawa ng Pangulo na magkaroon ng 20 pesos na bigas, bigla siyang kumambyo. Ang sabi ni Sara, alam naman daw niya na pupwede. Ayaw lang daw niyang sabihin kasi ayaw daw niyang tulungan ang ating Pangulong BBM. Tingnan niyo ang pagiging sinungaling. Napakasinungaling naman talaga mga kaibigan, di ba? Kaya mga kaibigan, no, ito po, maaga kong sinasabi sa inyo, sa darating po na halalan presidential election 2028, mas maigi po na ang ating iboto ay si Speaker Martin Romualdez dahil siya po talaga ang magpapatuloy ng mga nasimula ng ating Pangulo. Napansin niyo ba lahat ng mga programa ng Pangulo sa mga farmers, si Speaker Martin ang talagang number one na talagang supporter. Siya po ang naglalabas ng budget para po matupad yung mga pangarap na yan ng ating Pangulo. Kaya, sa darating po na 2028 election, mas maigi na ang ating ihalal ay kaalyado ng ating Pangulong BBM. At, mga kaibigan, wala pong iba kundi si Speaker Martin Romualdez. May talino, magandang credential, mga kaibigan, nagtapos sa 2 university sa ibang bansa at pagkatapos nagtapos din ng abogasya dito sa University of the Philippines, mga kaibigan. At bago siya naging politiko ay nagkaroon siya ng mga matitinding mga posisyon sa mga kumpanya. Siya po, maganda po ang kanyang working experience. At hindi magnanakaw dahil dati ng mayaman. So, hindi magnanakaw. Hindi katulad ng iba dyan na mahirap pero ngayon, bilyon-bilyon ang pera dahil sa pagnanakaw. Yan po ang katotohanan, di ba? So, sa katotohanan lang po tayo dito, hindi po tayo maninira, no? So, eto, yan na po mga kaibigan, no? Ang ambisyon po ni Albi Binetes, mga kaibigan, na magkaroon ng sariling party. Kayang-kaya niyang gawin to kasi bilyonaryo siya, no? Pero, kakayanin ba niya ang suporta ng mga mambabatas? Na alam naman natin na ang mga mambabatas ay nakasuporta po kay Speaker Martin Romualdez.